12 anyos na dalagita, natagpo ang nakagapo sa puno, pinugutan ng ulo at naaagnas na ang katawan. Ito ang kaso ng pagpaslang kay Crystal Joy Abarquez. Isipin mo, isang 12 anyos na bata, masayahin at may mga pangarap. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang buhay ay naging isang malagim na headline. February 2026, sa masukal na bahagi ng Toledo City sa Cebu, nadiskubre ang isang bangkay na nakatali sa puno, naaagnas at wala ng ulo. Sino ang demonyong nasa likod ng krimeng ito? At paano nahanap ng mga otoridad ang salarin sa gitna ng malawak at masukal na kabundukan? Si Crystal Joy Abarquez ay huling nakitang buhay noong February 11, 2026. Ayon sa investigasyon, papasok sana ang bata sa paaralan nang makasabay niya ang isang taong kilala niya. Hindi lang basta kilala, kundi kapamilya pa. Biglang nawala si Crystal. Pagkalipas ng 8 araw noong February 19, ang masamang kutob ay naging isang madilim na katotohanan. Sa itaas ng bundok, sa isang lugar na hindi madaling marating, natagpuan ang kanyang labi. Nakagapos ang kanyang katawan sa isang puno at ang kanyang pinugot na ulo ay natagpo ang ilang metro ang layo mula sa katawan. Paano na ituro ang salarin? Hindi naging madali para sa Toledo City Police. Sa pag-backtrack ng mga otoridad, lumitaw ang pangalan ni Roel Villapaña Jr., 27 years old at pinsan mismo ng ina ng biktima. Siya ang huling nakitang kaangkas ni Crystal Joy. Matapos ang masusing interogasyon at paghahanap ng ebidensya sa kanyang tahanan, hindi na niya naitanggi na siya ang sospek sa krimen. Inamin ni Villapaña na dinala niya ang bata sa bundok. Ayon sa report, tila binalak ang krimen. Ang brutalidad ng pagpugot sa ulo ay nagpapakita ng isang karumal-dumal na intensyon na hanggang ngayon ay sinusuri pa kung may halong panggagahasa. Ang hatol, si Roel Villapaña Jr. ay inaresto noong February 19, 2026 at na-charge ng murder at possible rape with homicide. Hanggang sa huling ulat, siya ay kasalukuyang nasa kustodiya habang naghihintay ng trial. Ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan at ang pamilya ay patuloy na humihingi ng hustisya. Ang kaso ni Crystal Joy ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Ito ay isang babala. Isang paalala na kung minsan ang panganib ay hindi nagmumula sa dilim ng kalsada o sa mga estranghero, kundi sa loob mismo ng ating mga pamilya at kakilala. Nakamit na nga ba ang hustisya kung ang kapalit ay ang buhay ng isang batang wala pang kamuang-muhang? Sa bawat pag-angkas natin, sa bawat pagtitiwalang ibinibigay natin, naway wag nating kalimutan ang aral sa Toledo City. Bantayan ang ating mga anak dahil sa mundo ngayon ang pinakamalapit sa atin ang maaari palang maging anino na kikitil sa ating mga pangarap.